Magandang araw po mga kalapatins. Ngayon po, nandito po tayo sa Navotas City para po bisitahin ang isang kalapatins po natin na nakalimang lap winner dito po nakaraang 2018 North Derby Race. Tara, puntahan po natin si Boss Jeg Ambrosio. Ako nga pala si Jeg Ambrosio, racing chairman ng PRU, Navotas City. Since bata ako, mahilig na ako sa kalapate. Tinatago ko sa magulang ko yung pagkakalapate. Tapos nagkaroon ako ng trabaho. Unti-unti, nagpapaalam na ako. Siyempre, may trabaho na ako. Hanggang 2007, pumasok na ako sa professional passer. Madami na akong achievement eh. 2007, sa PHC, kay Don Ramon. Nanalo ko ron. Tapos, 2008 sa PU. 2009, PU ulit. 2011, yun yung matindi kasi halos lahat ng prizes kinuha ko. Yung Samaritan Loop. Overall ako ron. 2012, PFC. 2014, bumalik ako. Nanalo ako ng South sa UC. Pagdating ko naman ng PHA, sinuwerte. Super set winner kaagad. Tapos, auction winner, Allen. Tapos, auction winner ulit ako ng Santa Ana. Tapos, yung pinaka-latest na achievement ko, yung ngayon. Champion ako ng Santa Maria, PHA. Champion ng Muñoz, NHPC. Champion ng Tugigaraw, UPFP. First overall champion sa fan race sa UP. Motor, Mio. Invitational champion, Santa Ana. Tapos, yung sa Aguila Cup, baka mag-second overall siguro. Kaya ako gustong bisitahin si Boss Jeg kasi nung una na nag-lap winner siya. And actually, si Boss Nelson yung nag-inform sa akin na may ginagamit si Boss Jeg ng mga products. Eh di, siyempre sa atin, gusto natin malaman kung ano yung nakatulong sa kanya, kung bakit ganun kaganda yung performance ng mga ibon. Eh, tinanong natin kung ano yung mga nagamit. So yun nga, ang nabanggit sa akin nun is yung reload, power wings, tsaka yung Voltlex. Boss Jeg, kumusta po? Okay naman po, Dok. Kumusta yung mga pauwi natin, Boss, tong mga norte? Medyo sinaswerte, Dok eh. Bali, Boss, nung nagkausap tayo sa Facebook, may ginagamit kayo sa breeding yung Voltlex po namin? Oo, tama, Dok. Bibigay kami ng Voltlex. Saan nyo, sir, binibigay yung Voltlex? Sa kak or sa head? Parehas sila. Pero mas okay doon sa kak. Bakit, sir? Paano nyo nasimula na magbigay ng mga Voltlex sa breeder natin? Kasi nung time dati, may farm kami ng manok. Yung handler ko na tiga Bacolod, yun yung nakikita kong binibigay niya sa mga tandang namin. Okay. Kaya nakikita ko naman yung improvement na masipag, malakas. Kaya nung naglabas yung excellence ng Voltlex na pangkalapate, ginawa ko din. Sinubukan nyo, Boss? Kasi kaya namin nire-recommend yun sa mga broodcock, yung time din na nasa itong Voltlex KQ, is kasi pagka yung sa mano kasi, yung flock mating, kumbaga, yung isang lalaki, marami sineservisyohan ng mga babae. So, kumbaga, medyo exhausting yan sa kanila. So, kumbaga, yung lakas nila is nawawala. And yung Voltlex, ito yung nakakatulong. Kumbaga, para i-shoot up ulit yung aggressiveness nila na pagdating sa breeding. Pero sa kalapate, actually, kayo lang yung nauna ko narinig, Boss, na yun nga, na in-apply mo yun, ginamit mo yung Voltlex natin na pangkalapate. In a way, ano naging epekto ba sa katawan, aggressiveness, yung pagsusubo niya sa mga inakay? Bali, nakita namin dun, Dok, hindi siya ganun bumabaksak yung katawan niya. Tapos nandoon pa rin yung aggressive niya, yung lakas niya. Hindi siya ganun yung nai-stress. Gano'ng kadalas mo siya pag-ibigay niyo ng Voltlex? Nagbibigay kami twice a week. Twice a week? Okay. So kung Boss, ilang araw yung interval niya? Mga 3 araw? Mga ganun. Ano yung cock and hen pares yung binibigyan? May certain instances ba, Boss, na yun nga, na talagang ginamit mo siya dahil sa, yun nga, yung meron ba kayong mahina na cock or kung ano ba? Meron akong Dok importanteng cock. Yung time na yun, talagang nagpo-produce siya.
Bali, pag pinaparisa ko siya, parang mahihain, Doc. Okay. Once nung binigyan ko na siya ulit nun, bumalik na yung pagka-aggressive. Aggressive niya. So makikita na dito, sir, talagang hindi lang natin to pwedeng ilagay sa pangkarera, kundi pati sa breeding talaga. Pwede talaga na. Kasi katulad yun, kayo, nasubukan nyo na yung Voltlex. Pagdating, sir, pag-uwi ng ibon, meron ba tayo mga, kumbaga, nagamit sa kanila or binigay sa kanila na sa tingin natin nakatulong din para sa recovery ng mga kalapati natin? Ano, Doc, yung reload, saka yung power wings. Kasi yung power wings, inaano namin sa muscle niya. Okay. Tapos yung reload naman, para madali siyang makarecover. Yung power wing, sir, gano'n yung kadalas binibigay sa kalapati? Twice a week. Twice a week kayo, sir. Bali kung Sunday, dating ng ibon, ano boss, bibigyan na rin kagad kayo. Ano yung kasabay yung reload? Hindi, yung reload, naano ko na yun kahit nga hapon. Sa hapon na, oo. Ako na binibigay para diretso pahinga na siya. Kasi ayoko nung nai-istorbo yung ibon. Pag nagpapahinga ka, parang tao. Pagod ka, istorbo mo, magagalit. Tama yung boss eh. So kumbaga, inahayaan nyo manos na makapahinga muna. Pagdating naman boss, may mga na-encounter pa ba tayo ng mga sabihin natin problema dito sa loob? Yung ano lang, Doc, katulad nga nung kanina, yung nagbaksak lang siya ng dalawa. Pero ilan lang naman. Oo. Yun lang yung na-encounter. Kasi kung titin natin, kayo, matagal na rin kayo nag-iibon. Sabihin natin, hindi naman nagsasabay talaga yung ano yan eh. Ang posibleng dahilan lang, boss, sa magbagsak ng balahibo yung ibon is unang-una, kumbaga nagkakaroon tayo ng sudden change sa pagbibigay ng sabihin natin pagkain. For example, may mga nagdadagdag tayo ng mga additional protein source or source na kung ano man nutrients na hinahanap natin. Kumbaga, pabago-bago. So doon talaga may tendency na babagsak yung balahibo. Pero sa case nyo naman, wala kaming binago, Doc eh. Saka dalawa sila magkapatid. tingnan natin, sir, i-observe natin. And then, if ever na ganun pa rin yung case, sabihin natin gagamit na susunod na race, at least madali natin, kumbaga, madali tayo makaka-adjust sa kung ano man yung gagawin natin sa pagpuputol ng mga balahibo nila. Okay, Boss Jack, actually, maraming salamat sa pag-tagap po sa amin dito sa loft ninyo. And at the same time, salamat din po sa paggamit ng mga produkto natin. At actually, may mga na-share nga rin tayo sa mga kalapatid natin. At ako din, is yung, kumbaga, may mga produkto pala kami na pwede pa magamit sa ibang, sabihin nating stage ng, ng kalapate. For example, yung Voltex. So, tingin natin, pwede pa natin ma-share sa mga ibang kalapatids natin. Maraming salamat po kay Boss Jake Ambrosio at sa mga kalapatids po natin na patuloy po na tumatangkilik at gumagamit ang mga produkto po ng Excellence Rock Club, lalong-lalo na pagdating ng mga karera. Muli ang Posidong AJ Ferre ng Excellence Rock Club, your #1 pigeon specialist.